Pasado alas 9 ng gabi, sumaglit ng grupo sa isang pinakamalapit na convenience store sa East Palo Alto na malimit dinadaanan ng mga miyembro ng gang. Sa loob ng convenience store, nananatiling lerto sa kilos at galaw ang tandem na sina Sheriff Davis at Detective Draper ng Daly City Police kasama ang team ride-along ng TV5. Patayo tayo ngayon sa convenience store kung saan ay lugar na identified na pinamumugaran ng mga gang East Palo Alto. Todo bantay si Detective Draper, nakatingin sa mga customer na pumapasok. Sa kanyang likuran ang beverage freezer, habang binabantay nito sa kanyang harapan ang kabady na si Sheriff Davis sa counter. Saka pa lang ito umalis nang matapos ng magbayad si Sheriff Davis. Paglabas ng convenience store sa East Palo Alto, namataan ni Sheriff Doug Davis ang dalawang sasakyan na nasa unahan. Biglang kumaliwa ang pickup truck, humiwalay sa kotseng nasa unahan. Tinutukan ni Sheriff Davis ang kotseng nasa harapan at agad isinagawa ang traffic stop. Ganitong estilo ng traffic stop sa Estados Unidos na kapag kahina-hinala ang sasakyan sa pananaw ng mga pulis. Pinapatigil muna ito sakay binabato sa dispatching center o 911 para makakuha ng impormasyon hinggil sa driver at sasakyan ito. But you guys have your license with you? The reason I stopped you is for a light in the back. So your car? Yeah, my car, man. Okay. Where you guys headed from? Always on tacos. To where? Taco. Okay. Any problems with your license? Nah, man, I'm good. We just Okay. got over there by the library. We were Yeah. trying to jump a start. My sister probably just got something. Okay. Kalimitan sa mga lansangan ng San Mateo County, ang mga nata-traffic stop na may kahina-hinalang kilos ay natutuklasan They run on you out? probation, parolee o miyembro ng gang. Probation, parole, anything like that? How about you guys? You ever been arrested? No? You guys just going out to get something to eat before we stopped you? Yeah. All right, man. Hang right here. I'll be right back with you. So may nakita sila, ugnayan sa gang. So ngayon, ginawa nila yung traffic stop, kung tawagin. Chine-check sa lisensya, baka may makita sila. Mga bagay na kung minsan hinala lang, nauuwi sa huli o pag-aaresto na maaaring sakay ay miyembro ng gang Common, first of one. or may arrest warrant, di kaya DOB 10. under probation or on probation. Man out of Redwood. So, Yellow David. kapag medyo ang subject dito, itong chine-check nila ngayon, ay on probation, may karapatan silang halugugin, silipin yung nilalaman ng kanyang sasakyan. So, ngayon nag-aantay po sila sa kanilang dispatching center para dun sa plakang chine-check nila. Itong mga taga-gang task force, kung makita kung ito ay parolee, on probation, na maaari may ugnay sa gang. Matapos makakuha ng clearance mula sa dispatching center, malinis ang record ng driver at sasakyan ito. This guy's got the Cincinnati Reds hat on and some red clothing on. He's also got some vehicle code violations on the vehicle. So we stopped the car just to have a little chat with him about it. And it turns out he was in another car earlier tonight and another gang task force vehicle had contacted him then as well. So just ran him out, make sure he didn't have any warrants or anything like that. He was all clean, went ahead and sent him on his way. Kompleto na kami, sir. Ang nandito po, team ng Coast Guard, BOC, sir, si BPLD, nandito na rin, sir. Andito, sir, ang DA, NMIS, and BFAR po. I'm looking all the agencies involved. Una, Department of Finance. Sa Bureau of Customs yan sila ng Department of Finance. Yes, sir. Kung ang Coast Guard ay involved, DODR yan. Kung ang Department of Agriculture, NMIS, tsaka yung mga animal industry, whatever, DA yan. Kaya sa DILG, yan ang sinasabi ng BPLD, the licensing department. So, apat na agency.
Tama? Opo, sir. Kasi binanggit mo yung Coast Guard, hindi ba? Opo, sir. Ano naman gagawin ng Coast Guard? Wala naman tayo sa laot eh. Sir, bali ever since po, pag may operation po ang customs, kasi may nag-tie up po sila sa Task Force Aduana, sila po yung ginagamit namin na counter na kasama sa operation kasi kulang po sa manpower ang customs. So pagdating po sa mga pagbabantay ng mga nahuhuli, sila po ang bahala sa pagbabantay, yung Task Force Aduana po ng Philippine Coast Guard. Agarad, sige. Tinanong ko lang naman dyan kung ano yung mga departments involved. So, apat nga naman, pati DOTR kasama pala. So, anong plano ngayon? Magpa-planning na rin, sir. Nag-create, sir, ng 2 team. Yung Okay. team sa Doña Imelda, sir, tsaka ang team sa Tatalon po. Okay, Agarad, sige, just update me kasi kami naka-standby lang naman eh. So, yung sa team nila, meron naman kami rito naka-standby sa Araneta, naka-standby din dito sa may Tatalon. Kung simultaneous yan, meron na nagbabantay sa Tatalon, may nagbabantay sa Araneta, dyan sa Imelda, para everything is documented. Okay, sir. Sige po. Alright, sige tayo. Thank you. Thank you, sir. Pag matutulog ka, magugulat ka na lang talaga ng kalabos. Sobrang malakas na amoy na masangsang. Parang amoy tuga, masyado mabaho. Nang dahil lamang sa tulog mo na nabulabog ka dahil doon sa sinasabing pagbubulabog, pagbabagsak ng mga matitigas na frozen meat na yan, nadiskubre tuloy na wala palang silang permit. Nalaman ng barangay, binisita, wala kaukulang permit. Umano, pagdating sa BPLO, wala rin kaukulang permit. Salamat lamang dahil sa nabulabog na tulog mo, nadiskubre ang maitim na lihim. Ano gusto namin? Sir, naka-stake out kami sa pinaka-kanto lang, sir, kung saan lumalabas yung mga truck. May 8 aluminum van, sir, na puro white, na may NMIS sa gilid, sir, na may nakalagay na Don Meat Shop. Apparently, nakikita natin mukhang malaking kinakapitan ito. Judging from the sticker na nakita natin, meron sila mas sticker ng, sinasabi ng Mason or Mason. Yes, sir. And then Eagle. Okay, ito yung mga pinakakalanda nila. Tutukan lang yan, ilang pang truck na sa loob. Ang sa loob, sir, hindi namin nakikita, sir, pero dito sa labas, may natira pong 3 pa. Kung yan 3 pa lang, sundan na yan kung saan pupunta yan. Kung maaari, puntutan nyo. Ha? Yes, sir. May kutub lang ako na dadalhin niya sa mga palengke parang ibebenta. Puntutan nyo, huwag niyo bitiwan yan. At the same time, keep me posted, okay? Okay, sir, noted.
have an NMIS permit but not on the trading, only for storage facility. And they may be using an MNIS sa mga truck and other locations, which we're not trying to question yung kanilang facility, cold storage, if they have that. The question is, ano bang laman ng yung mga karne na yan na pinangalandakan sa social media? Based dun sa alam natin declaration, hindi tumutugma dito sa tinitinda. Higher class ito eh. Mas prime to eh, compared dun sa declaration. Ang sa akin lang, can it be sold publicly on a public market? Accessible sa public without the clearance ng NMIS? Because ang NMIS, lito dyan. Supposed to be, hindi. Yes, I would presume that is a specialized import permit. Institutional kung tawagin. O for hotels, mga 5-star, for, mga tops, mga Doon ba restaurants. nila dinideliver? Hindi. Hindi. Palengke. Ito yung underground. Ito yung legal. Legal yung kanilang operations doon sa warehouse. Legal yung mga binibenta nila. Pero ang nakatago rito, yung mga hot meat or frozen meat na walang lisensya, hinahalo nila. Paano kung yung mga hot meat na yan, expired na yan sa tagal ng panahon, you're selling it publicly? Bali dumating kami around 11 dito, sir. Nagulat kami na sobrang linis, sir, yung kalsada, walang movement talaga lahat. Sarado? Sarado, sir. Patay ang ilaw. Oo, natimbre yan sila. Yes, sir. Yun din, sir, yung ko po. Saan kaya nang gagaling ang timbre? Sa mga smugglers din. Yun nga, sir. Nakakagulat nga, sir. Sobrang linis. Sige, So, sir. move kasi wala kang maasahan dyan. Alas 11 na eh. Nasa office pa ako, nag-aantay na ako, okay? Okay, sir. Did you do a surveillance ng Friday, Saturday, Sunday, Monday? Yes, sir. Nilagay ko yung mga tao namin since yesterday to find out exactly what's going on. And you know exactly what happened? Malinis na, patay ang ilaw, walang activity sa gabi. Wala na tayong makikita ng mga illegal doon kasi nalinis na eh. Yes, sir. Actually, sir, ano na po yung tao namin, day and night po, sir. Case build up po yun sa amin on our part, sir, para po to build up evidence against po yun sa Dons. Ano pang hinahanap ninyo? Walang permit, walang agricultural permit, walang NMIS yan, wala lahat yan. Huwag niyong masyadong gawin sabihin na ginagawa niyo by the book because if you're doing that, you're building bureaucracy. Para wag matuloy and giving space and time to put their act together and clean up. Ganun nangyari, malinis na sila eh. I put the blame that on you guys. You know what? Your customs, we're not working for you. We don't work for you. We are working with you. Kaya ako nagagalit. Sa daming panahon, pinagbigyan natin sila. Thursday, Friday, tama. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. And now, wala pa rin. Yo, idokumento mo na. Dito kami nag-operate, binantayan namin ito, kaya namin na-realize na yung laman nito dinadala dito. Ito yung kuha ng gabi, ito yung kuha ng araw sa hunter. Yes. Na-establish yung pattern na pupunta rito, babalik rito.
upon checking, it turned out, yung may-ari sir ng Baloy at yung may-ari nitong ROTC Hunter, one and the same. So ma'am, ang instruction, i-operate muna ito bukas while ino-operate to pag isusunod ito. Bukas din. Bukas din. Bukas din. Pero sir, na ano din si Deputy Com na kasama po yung BPL o Business Permit. Baka pwede makuha lang ma'am yung number Yes, sir. para Yes, sir, makontak sir. namin. Opo. Anong plano ngayon? Nag-create sir ng dalawang team. Yung team sa Doña Imelda sir, tsaka ang team sa Tatalon po. Diba ma'am, kasi magtatagal tayo kung mag-aantay lang tayo na mag-aantay. Sino pa po ba yung inaantay natin? Yung NMIS, sir. Nasaan po sila? Eh, sabi, papunta ka na ba? Papunta pa rin daw to eh. Papunta pa lang po. Kasi ang gagawin natin after nung serving ng ng letter of authority, kung wala kayong makikita violation, so kung mangyayari kasi mag-aaday tayo ng 15 days to submit ng documents. Kasi yun yung rule sa customs, meron silang 15 days. So ngayon kung sasabihin nyo naman may violation sa Food Safety Act, bitawan namin, kayo ang mag-lead. Put your camera on kasi naka-triangulate tayo eh. Babantay na kayo doon, wala nang panahon para mag-blend ka. Alam ko mag-strike na sila anywhere. Alright? Patungo tayo ngayon doon sa may Imelda, which is sa may Araneta, kung saan nandun yung inareklamong warehouse na pinaghihinalaan na nagsusupply ng mga hot meat. Which sabi nga ng Bureau of Customs, considered as technical smuggling. I hope na may aabutan tayo. Okay. Anong meron? Describe to me what's going on. Pagdating namin sir dito, nakapadlock po ang pintuan. Okay. Binuksan na namin sir yung gate. Binuksan ng taga-custom sir. Ano meron? Pagpasok namin sir, ang natitirang storage nila sir, isa na lang. So, nawala na yung iba mga storage na dating parang dinismantle na. Opo, na dismantle na sir yung dalawa. So, wala kayong activities na nakikita rin? Wala dito sir, mga freezer na lang po nandito na may frozen meat. Tsaka yung sobrang bahaw. Tinitingnan muna natin dito. Boss, kumusta? Pinunumot pa ako, sir, positive. Problema nito, mayroon ba silang NMRS permit? Meron ba? May agricultural permit? Sir, yun sa mga karne po, kung katulad kanina, maglalabas daw po sila ng permit. Hindi, ngayon sabi ko, it cannot be permit. Dapat nakapaskil yan dito eh. Kaya kapareho nito.
What do you... Ito, kapareho nito, NCR. Pero yung mga truck nila registered. Hindi naman ibibigay ninyo yan kung sa NMIS NCR, boss. Please listen, wag mo siyang bulungan. Binigay niyo yan because of cold storage facility, tama? Kung saan sila nag-cater, saan sila kumukuha sir ng mga... Frozen meat yan, di ba? So inspectionin na ng BPLO, pati kayo, yung pasilidad, tama? Yes sir. Tama ba gumagamit kayo ng mga refrigerated truck? Opo. Hindi po siya ma-accredit pagka hindi po siya... Teka muna. Di ba dapat pag cold storage facilities, hindi dapat warehouse? Sir, meron din po kasing gumagamit na ganitong klase. Ganyan na ganyan ginagawa ng mga smugglers. Yes sir, sa ngayon po hindi pa siya accredited. So therefore, Hindi pa po siya accredited. so now, illegal to. Itong ano na to, wala siyang business permit. Alright, wala siyang business permit. Sanitary, Wala po. agricultural permit. Wala sigurado. O kapag hinanapan mo kung saan ang source, wala rin. So ngayon, nasa NMIS ngayon, the ball is in your hand. Wala pa silang permit mapakita sa inyo. Dapat nag-ooperate sila. The presumption is that ibigyan mo na agad. Yes sir. Ganito yun, yung pagkakuha nila sa cold storage, like nung sinabi ko kanina, ini-issue namin siya ng COMI, yung certificate of, sir, ganito yung ini-issue namin ng permit. Once na bago ilabas sa cold storage. Nakakapagtataka, meron ito, pero ang sinasabi ng LGU, isasara namin yan, walang permit eh. So kung sino man may-ari ng warehouse na to, violated the local law, number one. Number two, now, yung violation nila lang ngayon, gusto natin maintindihan kasi hinahabol mo ng customs, paano pumasok to? Anong entry? Nagbayad ba ng tamang buwis? Pag ginagawa na yan, ayoko naman sabihin technical smuggling, ninanakawan natin ang gobyerno. Dinadaya natin yung taong bayan. Sigurado ba tayo sa meat na yan? Dumaan ba sa proper inspection? Fit for human consumption ba yan? O dumping ground lang tayo sa bansa na to? Pag kinuha mo ba ngayon yan, I will challenge you. Dalhin mo sa NMIS. Can you tell me exactly kung gaano katagal na yan? Or expired na ba yan? Kunya ba'y hindi na fit, dinadump na lang sa atin dito. Boss, Don, ligyan na sandali. Ikaw ba'y may-ari? Yes sir. Boss, ligyan boss. Boss, may problema ka ngayon. Ano bang problema natin? Bakit ang dami mong mga truck pagkatapos hindi mo maintindihan? Saan ang gagaling yung mga source ng mga karne mo? Sino mga importer ng pinagkukunan mo? Meron po ako answer ito po mga permits po. Tapos hinihingi ko na rin po yung mga papel nila galing customs po. Hindi po tayo nag-import. Anong ibig sabihin yan? Bakit meron kanyan? Ano to? Eagles po. So, miyembro ka, di ba? Opo. Ano tong sa kabila? At fellows po. So, miyembro ka? Opo. Sa itaas, mason. Mason po. Miyembro ka? Okay. So, yan ang sasalba sa'yo? Hindi po. Yan ba'y kasama sa lisensya mo? Hindi po. Anong kailangan lisensyang kinakailangan mo? Di ba NMIS? Opo, DA? NMIS business permit po. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Napapansin ko lahat ng truck mo, meron yan eh. Opo. Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir? Sa mata hindi ng lang publiko, ginagamit mo sila, name drop mo sila para untouchable ka. Speakerphone kasi Padilla, huwag yung sumagot-pakinggan nila ako ang nagtuloy mo. Sir, pakinggan mo lang daw si Sir Ben. Mr. Ray Padilla, kung nakikinig ka, makinig ka maayos, ha? Kung ayaw mo magsalita, sabihin mo kung bakit. Yung trabaho ninyo yan, kung nalusutan kayo, kayo nagbibigay ng permit, wala naman
bakla yung tomboy. Bading. Yung tomboy na bading. Naku, Nakaisa ako. Sabi ko, off cam muna eh. Ako yung nakakam si Diyos. Pagdating dyan, nakatutok ako. Yung tomboy na yun, Doc, yun yung sabi sa amin, Doc, na tumaan yung boss. Ayaw niyo pa yung presensya namin dito kumain. makabawi man lang tayo. Minsan, kala mo, anghel din yung mga yan. Pero tapos na yung kwento nila. Kaya, pag-uwin natin. Ang sa atin naman, hindi natin pinoprotektahan yung sinumbong nila. Gano'n. Pero hindi rin natin dinidiin. Andito pa sa akin. Sir, narinig namin yung conversation niyo kanina. Ganun po. Saan po? Conversation niyo kanina sa sasakyan. Sa sasakyan. Yes, kung ang tanong mo sir, naka-on? Yes po, naka-on. Opo. Narinig ko po. Yun nga po. Narinig ko po yung pambaba sa akin, pambaba sa kanya, sa gender namin. Yes sir. Narinig ko lahat sir. Hindi namin intention na maiwan, talaga nakalimutan. Pero yun nga sir, na-check namin, dala-dala kami ng lapin, narinig ko po yung conversation. Naparating na po namin kay Sir Ben. Basta sa kanila na po kung ano actually Sir Ben. Yung Conversation pa lang sir. ganun po. Sana po ma-edit po yun. Babala, ang inyong mapapanood ay may sensitibong paksa, marahas na eksena at paggamit ng maselang pananalita. Ang mga eksena at salitang maririnig sa programa ito ay maaaring hindi angkop sa ibang manonood. Dalawang magkamukhang sasakyan ngunit iisa ang plaka. Ito ay produkto ng modus na tinatawag na kambal plaka. Simula 2004, marami ng mga sindikatong gumagawa nito ang nahulog sa bitag. Ang pinakabagong biktima, isang mag-asawang nakabili ng second-hand van sa Facebook Marketplace. Ang LTO Las Piñas nagamit at naging kasapakat sa nangyaring panloloko. Ang duplicate certificate of registration ng lehitimong sasakyan inisyu ng LTO sa grupo ng sindikato. Kaya ang kapabayaan ng ahensya ipinabitag ng mag-asawa.
Hindi ba kayo, sir, nagtaka? Dalawa, pareho? Tatagal ng inyong trabaho, sir? Iisa lang po yung chassis number sa bawat sasakyan. Malinaw po, sir, may peke, may isang original dyan. Sino po sa palagay ninyo ang peke? Sinong original sa dalawa? Yung nauna o yung pangalawa? Kami po, ang pinakang-original po rito yung Serna. Si Serna ba mismong pumunta sa inyo nung kumuha ng parang duplicate? Hinarap niyo po, sir? Hindi po. So, hindi niyo hinarap, sir. Now, ngayon malinaw. So, kung hindi niyo hinarap, paano niyo masasabing in-stencil niyo? Ay, ito lang po, based lang po ako dun sa sa hawak ko ng papel. Huwag po muna kayo magsalita kasi baka kasing hawak ninyo peke. Mapapahiya po kayo. Lalo-lalo na kapag bitag ng pumasok. May nabubulabog po, sir, eh. Oo. Dapat nabubulabog ka na rin. Baka kasama ka sa mabubulabog kapag kami pumasok na, sir. A 23 ng Nobyembre, bumili ng second-hand van ang mag-asawang Nick at Maureen Dizon sa Facebook Marketplace. Ang model ng van, Toyota Hiace GL Grandia na may plakang DAZ 2852. Nagkakahalaga ito ng 1.8 million pesos. Lumalabas ang mag-asawang Dizon ang pang-apat na may-ari ng sasakyan. Subalit makalipas lamang ang 5 buwan, April 28, isang masamang balita ang kanilang nasagap hinggil sa binili nilang van. Ang kanilang sasakyan na-discovery daw na may kakambal. Tinawagan po kami noon pong napagbilhan namin dahil may nag-iimbestiga daw po o may tumawag sa kanila na isang Major Magay. Siya po ang hepe ng Kabugao, Ilocos Sur, kung saan po nakatira ang registered owner po noon pong subject vehicle. Ayon sa nagpakilalang police major, isang colonel daw sa Camp Crame ang nakabili ng sasakyan na may kaparehong plaka ng van na mag-asawang Dizon. Sa mga litratong ipinadala ng nagpakilalang police major kay Nick, makikita ang isang van na kahalintulad na nabili ng mag-asawang Dizon. Parehong kulay, parehong model, at parehong plaka na DAZ 2852, maski ang certificate of registration ng sasakyan gayang-gaya. Subalit paglilinaw sa kanila ni Major Magay na biktima lamang din daw si Colonel. Ang kakambal na sasakyan agad daw nitong isinauli sa kanyang pinagbilhan. Dahil dito, naalarma ang mag-asawang Dizon kaya agad silang nagtungo sa LTO Navotas noong May 5 para asikasuhin ang transfer of ownership ng kanilang biniling van. Subalit ang sasakyan, bigo silang mailipat sa kanilang pangalan. Bumalik po sa amin ang sagot ng LTO Navotas pero ang nakalagay po sa sagot ay hindi po nila maitatransfer sa amin dahil may nag-request ng duplicate certificate of registration sa LTO Las Piñas. Dahil dito, agad nagtungo sa LTO Las Piñas si Maureen kung saan umano may nag-request ng duplicate certificate of registration ng kanilang sasakyan. Kausap po namin yung chief po na LTO na pinakita niya naman po sa amin na may ID po ang nag-request. Ang pangalan po, yung first owner na nakarehistro sa CR. Yun daw po ang nag-request. Ito ang kopya ng ID ng first owner ng van na pinangahawakan ni Maureen, isang babae na nagngangalang Grace Solier Serna, nakatira sa Kabugao, Ilocos Sur. Ito naman ang ID na iprinisenta ng taong kumuha ng kanilang duplicate certificate of registration sa LTO Las Piñas. Pareho ang pangalan pero magkaiba ang mukha. Verify namin kung totoo po yung ID na yun. So, verify po namin yung dala po namin ID ng tao na first owner, original po. Yung isa pong nagpasa, nag-request ng duplicate, hindi po totoo.
Kaya ang mag-asawang Dizon dumulog sa bitag dahil sa questionable pag-issue ng LTO Las Piñas ng duplicate certificate of registration sa Peking Gray Solier Serna. Ang hepe ng ahensya hindi nakaligtas sa investigasyon ng bitag. Ano ba nangyari po rito, sir? Lumalabas po, sir, may kambal plaka, yung original naman may-ari. Nandito po si Maureen at saka si Nicolas Dizon. Ano bang situation dito? Mukhang peke yata ang ginamit yan, sir. Nung nagpunta po sila dito, sina Miss Maureen, dito, ang ginawa ko po, pina-stencil ko po ulit para mawala yung doubt. Kinompare ko po doon sa stencil na nasa record namin na ginawa nung May, parehas naman po, pinakita ko po sa kanila, parehas, yung stencil ng chassis, stencil ng motor. Okay. Parehas po. So ngayon lumalabas, sir, hindi lang pala kambal plaka, kambal chassis number. Hindi ba kayo, sir, nagtaka? Dalawa, pareho? Sa tagal ng inyong trabaho, sir, iisa lang po yung chassis number sa bawat sasakyan. Hindi po pwedeng magkaroon ng kambal. Magkakaproblema po tayo, sir. Malinaw po, sir, may peke, may isang original dyan. Sino po sa palagay ninyo ang peke, sinong original? Sa dalawa, yung nauna o yung pangalawa? Kami po, ang pinakang-original po rito yung Serna. So therefore, kaharap ko ba ngayon to mga peke? Ay, hindi naman po. Si Serna ba mismong pumunta sa inyo nung kumuha ng parang duplicate? Hinarap niyo po, sir? Hindi po. So hindi niyo hinarap, sir. Now, ngayon malinaw. So kung hindi niyo hinarap, paano niyo masasabing in-stencil niyo? Ay, ito lang po, based lang po ako doon sa sa hawak ko ng papel. Well, based lang din po doon sa presented. Well, ang hawak mong papel, sir, nauna, ano kaya kung sinabi ko, peke? Wag po muna kayo magsalita kasi baka kasing hawak ninyo, peke. Okay po. Kasi kung hawak niyo peke, mapapahiya po kayo. Lalo-lalo na kapag bitag ng pumasok. May nabubulabog po, sir, eh. Oo. Dapat nabubulabog ka na rin. Baka kasama ka sa mabubulabog kapag kami pumasok na, sir. Hindi ito ang unang beses na nakatanggap ng ganitong klase ng reklamo ang bitag. Taong 2007, nang personal na kumanta ang isang carnapping syndicate members sa bitag at isiniwalat kung paano nila kinakambal ang mga nakakarnap na sasakyan. Pinasasala o pinabibenta? Pinabibenta. Sino bibili nun? Yung pag-alam ng bayad. Matapos nilang karnapin ang natipuang sasakyan, pepekein nila ang mga dokumento nito, papalitan ng plaka at saka ibebenta. Binansagan ito ng bitag bilang kambal tuko modus. Isang bitag undercover ang nagsilbing asset para ihanda ang patibong ng bitag sa grupong ito. Sa ginawang paglubog ng bitag undercover, positibo sa surveillance ang iba pang miyembro ng carnapping syndicate na nagmamanman sa hindi kalayuan. Sa pakikipag-ugnayan ng bitag sa NBI Intelligence Service, ikinasa ang isang buy-bust entrapment operation para tugisin ang notorious at armadong carnapping syndicate group. Para umpisahan ang investigasyon sa kaso ng mag-asawang Dizon, sinamahan sila ng bitag investigative team sa PNP Highway Patrol Group sa Camp Crame. Sa HPG Special Operations Division Task Force Limbas, dumiretso ang bitag para idulog ang reklamo. Paliwanag ni Police Lieutenant Colonel Joel Mendoza, hepe ng HPG Task Force Limbas, na target ng kambal tuko o kambal plaka modus ang nabiling van na mag-asawang Dizon. Ang kambal plaka, sir, ginagaya nila yung isang plaka ng legal na sasakyan at ikinakabit nila ito sa kanilang sasakyan. Pero kung titignan mo itong dalawang sasakyan na ito, walang pagkakaiba. The same color, the same model, series, no? The same brand. Pagdating dito sa kinambalan, itong kambal na to, hindi pwedeng. It's the same engine at saka chassis number ang nakalagay sa kanya. Pwede sa papel na lang, sa dokumento na lang. Kinumpirma naman ng HPG na tugma ang engine at chassis number ng van na mag-asawang Dizon base sa kanilang hawak na CR. Ganun pa man, kailangan pa ring dalhin sa PNP Crime Lab ang subject vehicle para sumailalim sa macro etching.
Ang macro-etching, sir, may mga chemical silang pinapahid dyan, no? Na pag tinampered mo yan, kahit na malalim yung pagkakatampered niyan, pag pinahid mo yung solution nila sa macro-etching, lilitaw at lilitaw, mag-i-emboss yung original number niya. Habang hinihintay ang resulta ng macro-etching ng van, lumutang sa opisina ng bitag ang taong nakasalo ng sasakyan na kakambal ng van na mag-asawang Dizon. Paglilinaw nila, hindi sila ang nag-request ng duplicate certificate of registration sa LTO Las Piñas. Lumapit sila sa bitag dahil ang kanilang van na may plaka ring DAZ 2852 na karnap. Nabili po namin yung sasakyan ng July 7, tapos isang linggo lang po nakanap sa amin ng July 15 yung sasakyan. Ang kita po sa CCTV yung kasama nilang sasakyan kung paano nila kinuha yung van sa loob ng subdivision. Ang carnapping incident nakarating sa HPG Rizal Police Provincial Office. May duda ang HPG Rizal na maaaring galing sa carnapping syndicate ang bagong biling van na mag-asawang Hornasyon. Base po sa investigasyon namin, sir, yung pong sasakyan nawala po lamang sa loob ng 3 segundo. And that is highly improbable, sir, sa ganitong klase o modelo ng sasakyan. Dahil may mga chips po ito. Makitatangay mo lang po ang sasakyan ng ganong kabilis kung meron po kayong duplicate na susi. Sa pag-asang mahanap ang nakarnap na van, tinutuban si na Jo Marie na ibinebenta sa Facebook Marketplace ang kanilang sasakyan. Sa parteng ito, hindi nga sila nagkamali. Parang namukhaan ko kasi yung gulong ng sasakyan ko, parang pang off-road yung nakalagay na gulong dun eh. Tapos iba yung plaka, tapos wala rin conduction sticker. Chinat ko kung available, sumagot naman. Sa showroom sa Pasay, pumunta kami mga alas 9 ng gabi. Tapos may dala kaming susi, ginamit namin yung hawak naming susi. Tapos yun nga, nag-unlock, tapos in-start niya yung engine para sigurado. Tapos binuksan-buksan yung ilaw, andun pa rin yung headlight na kinabit ko. Ako mismo nagkabit kaya yung headlight din, alam ko na sa amin yung light. Dahil dito, tumawag sa PNP Highway Patrol Group ang mag-asawang Hornasyon. Dito, matagumpay na na-recover ng otoridad ang nakarnap nilang sasakyan. Ang paliwanag po nung talyer ay yung sasakyan po ay pinalinis lamang at pinapaayos sa kanila para ipabenta din po. At nung mga panahon na yon, tinatawagan po nila yung may-ari ng sasakyan, ngunit hindi po ito matawagan. Kaya minarapat nila na i-voluntary surrender yung sasakyan po sa amin para po maimbestigahan. Pinapagawa lang daw sa kanila yung sasakyan na yun. Pero meron kaming proof na sinasabi nila na sila yung first owner. Na-recover man ang sasakyan ng mag-asawang Hornasyon, inimpound ito sa tanggapan ng HPG Rizal dahil iba na ang plaka nito. Mula sa dating plaka na DAZ 2852, pinalitan ito ng NGO 9450. Agad itong isinailalim sa macro-etching para ipasuri. Ito po yung nabili ni Mr. Honoracion, may plakang 2852. Pero nung nakuha po namin ito is ang plaka na po na nakakatouch sa kanya ay NGO 9450. So base po sa macro-etching na nangyari na ginawa po ng ating forensic group, ang engine and yung chassis number nito ay tampered na po. Supposed to be, sir, dapat dito, sir, may sticker dito indicating the chassis number. Pero mapapansin nyo, in-scratch out na po. Yung kanya pong chassis number, sir, ay tampered na po. Dahil nasa kustodiya na ng otoridad ang kambal na sasakyan, parehong inibitahan ng HPG Rizal sina Maureen at Jo Marie sa kanilang tanggapan. Nagkandak po tayo ng investigasyon at lumabas po sa ating investigasyon na si Maureen Diaz po ang totoong nagmamay-ari ng sasakyan na may plakang DAZ 2850. Nakausap po natin ang registered owner ng sasakyan na si Ms. Grace Serna at pinatunayan po niya na ang kanyang sasakyan na DAZ 2850 ay naibenta niya kay Miss Maureen at hindi po kay Jo Marie Honoracion. Bukod dito, pumanig din sa mag-asawang Dizon ang lumabas na resulta ng macro-etching examination na isinagawa ng PNP Forensics Group sa kanyang van. Para alamin ang pinagmula ng pekeng DAZ 2852,
Nagsagawa ng backtracking ang HPG Rizal at nalaman na isang barangay captain sa Marikina City nabili ng mag-asawang Hornasyon ang sasakyan. Base sa dokumento na binigay po ni Joe Mario Honoracion, nabili po niya ang sasakyan sa isang barangay official na nagngangalang Mark James Alfonso. Base po sa pag-uusap po namin ni Mr. Alfonso, siya po ay 20 taon na nagbabay and sell ng mga sasakyan. At ngayon lang daw po siya nagkaroon ng kaso na ganito. At dahil po sa nangyari, pilit niyang hinahabol yung pinanggalingan ng sasakyan na ito. Susubukan sana ng Bitag Investigative Team kunin ang panig ni Cap Mark Alfonso. Subalit bago pa man ito mangyari, nakipag-areglo na ito sa mag-asawang Hornasyon. Hindi na rin nakipag-ugnayan sa Bitag ang mag-asawang Hornasyon matapos makipag-areglo. Samantala, nakarating kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao ang kasong ito na kinasangkutan ng kanyang ahensya. Hinimok niya ang publiko na lumapit lamang sa kanyang opisina para maresolba ang problema. Kung meron po silang na-experience na ganyan, pwede silang mag-message dun sa LTO page natin. Pero kung masyadong seryoso yung reklamo nila, kagaya nitong nangyari sa mag-asawa na biktima ng tikambal plaka, tapos hindi pa sila tinulungan ng LTO branch na pinuntahan nila, pumunta po sila dito sa ASEC office. Personal ko pong tutulungan yung mga ganyang mga kaso. Kailangan po talaga managot yung mga dapat managot. Dahil sa kaso ito, gagawa ng bagong panukala ang LTO para mas mapaigting ng ahensya ang kanilang kampanya kontra kambal plaka. Kami sa ngayon sa LTO, pinag-aaralan namin na magdagdag ng additional step para maiwasan itong mga kambal plaka, nagpapaduplicate. Idadaan ko lang sa legal para magkaroon ng additional step kagaya ng pagkuha ng PNP clearance. Kasi yung pag-stencil sa engine and chassis number, kung tampered yan, yun pa rin yung lumalabas eh. Pero ang makakapag-determine kung yan ay tinamper o pinalo, ang ibig sabihin tamper, papaluin nila yung bagong numero, PNP ang makakatulong sa atin dyan. Kaya yun yung pinag-iisipan ko na isang additional step na kung ikaw ay kukuha ng bagong CR mo, Certificate of Registration, dumaan ka sa isang proseso na makakapag-determine kung yan talagang kotse mo ay yan ang CR niyan. Samantala, ang Highway Patrol Group nag-iwan ng babala sa publiko para hindi mabiktima ng kambal plaka modus. Bago po kayo bumili ng sasakyan, no, lalo na ito'y dumaan sa marketplace, sa mga online, wag po kayong basta-basta maniniwala dyan, no? Kasi sigurado lahat ng nahawakan namin mga kaso, no, galing po lahat sa marketplace. Wag po kayong matuwa pag mura yung sasakyan kasi malaki po yung risky nun, no? Buti pang bumili kayo dun sa kakilala nyo, okay? Or dun sa rightful owner talaga na natin. At then, bago nyo yun bayaran, marami po tayong agency na pwedeng pag-verify niyan, no? Pagdating po sa alarma, pwede po kayong dumulog dito sa Highway Patrol, no? Kasi nasa atin po yung database ng mga wanted list at saka yung mga hold order list, no? Pagdating naman po sa dokumento, LTO na po ang niyo diyan, yung authenticity ng dokumento, no? Then, dun sa mga gumagawa naman po ng kamalian, yung gumagawa ng panggugulang, hintayin niyo po yung hangganan niyo. At yung panloloko nyo, isusukan nyo lahat yan. Lahat po ng gawang mali, may karma po lahat yan. Napatunayan sa investigasyon na ang mag-asawang Dizon ang lehitimong may-ari ng van na may plakang DAZ 2852. Sa huli, matagumpay nilang nailipat sa kanilang pangalan ang kanilang nabiling sasakyan. Samantala, patuloy na nagsasagawa ng backtracking ang Highway Patrol Group para alamin at imbestigahan ang dating mga may-ari ng kakambal na sasakyan. Kung kayo ay nabiktima ng kambal plaka modus o may impormasyon sa mga sindikatong gumagawa nito, huwag magkatubiling ipabitag mo. If you like this video, give us a thumbs up, click like, and subscribe to be notified. This
This is the season of giving. All donated goods to Ipabitag Mo Incorporated, IBMI NGO, were given away to our beneficiaries. We work in collaboration with our media partner, Bitag Media Unlimited Incorporated, BMUI. This year, IBMI NGO chosen beneficiaries are orphanages, homes for the aged, indigenous groups, and garbage collectors or paleros. 11 ng Disyembre taong kasalukuyan, sinimula ng Ipabitag Mo Incorporated ang rice distribution activity para sa mga iba't ibang sektor ng lipunan. Una sa listahan, ang mga palero mula sa Payatas, Quezon City na natulungan ng Bitag taong 2024. Pinangunahan ni Apple Meneses, Executive Director ng NGO Ipabitag Mo Incorporated, ang rice distribution. Nakiisa din si Ben Bitag Tulfo, isang advocate volunteer ng NGO Ipabitag Mo Incorporated sa pamamahagi ng bigas sa halos 130 na palero ng Quezon City. Christmas is about giving. Napili namin kayo na beneficiary po or bibigyan po namin ng mga bigas para po ngayong Kapaskuhan. Para iuwi niyo po sa mga pamilya po ninyo, handog po ng IBMI NGO, katuwang po namin ng BMUI, at ang amin pong pangunahing volunteer advocate po ay si Sir Ben Tulfo po. Yung NGO, katuwang namin sila. May advokasya sila. Pag-unawa, awa, pag-iintindi doon sa mga tao nangangailangan. Kayong mga natulungan namin noon na nagreklamo, kung yung matatandaan, last year, naisip namin kayo bigyan ng 25 kilos na bigas. Nagpapasalamat po kami ng sobra-sobra at puso po dahil sa dami-dami po ng tao ay kami po yung natulungan. Lagi niya pong inuuna yung mga paleros. Maraming salamat po sa Ipabitag Mo Incorporated. Ngayon po ay isa po ako sa mga napili na mabigyan po ng pamasko galing po sa Ipabitag Mo Incorporated. Lubos po ako na nagpapasalamat dahil malaking tulong po ito para sa aking pamilya. Our special thanks to our participating donors for this holiday season: Hotel Sogo, Cebu Pacific, Max Cafe, Tinapayan Festival, Mayora Philippines, Digama Waste Management, Indian Holdings Incorporated. Magandang umaga mga boss, nagsisimula na tayo ngayon sa ating programa pero medyo kakaiba lang ang ating gagawin ngayon kung saan babalikan natin muli ang ilan sa mga sumbong na inaksyonan ng ating programa, ang Helpdesk Ipabitag Mo. Ang programang ito ang kadalasan takbuhan ng mga biktima ng pananakit, panlilinlang at panamantala. Lahat ng yan masusing inimbestigahan at inaksyonan dito sa Helpdesk Ipabitag Mo. Ako si Carl Next Generation Bitag. Ito ang Helpdesk Ipabitag Mo Special. Ngayon sa una nating segment na babalikan, itong Hoy mga kulokoy, di nyo tropa si Bitag. May mga taong patuloy ng biktima ng karahasan, mga suntok at tadyak na nagiiwan ng malubhang pinsala sa katawan at isip. Ito ay hindi lamang paglabag sa batas, ito ay tahasang paglalapastangan sa karapatan ng tao. At mas lalong nakakagalit kapag ang biktima ay isang minor de edad. Gaya na lamang itong estudyante na si alias John. Walang kalaban-laban, binugbog ng 3 kalalakihan. Ang resulta ng investigasyon at aksyon ng Helpdesk Ipabitag Mo. Panoorin.
Anong ginawa mo? Sagot? Sinabihan ko po yung gwardiya po, sir, na sabihan mo ako yung mga estudyante at nagbaba ko doon sa likod. Sabi po ng gwardiya, matitigas talaga ulo ng mga yan. At pagkatapos, nakita nyo si Jan, tama? Opo, para kausapin lang po. Para kausapin. Hindi ngayon, lumapit ulit to si Jan sa akin. Sabi sa akin, kuya, ano ba talaga problema mo sa akin? Inaano ba kita? Tapos sinasabihan lang ako kita na huwag kayo magbaba ko doon, marami kaming aso. Umamba po siya na susutukin ako. Kakausapin ko lang sana. Ito po yung unang umamba po, sir. Bakit hindi mo kausapin ng one-on-one at kinakailangan for against one? Ang tatandaan nyo ng mga kolokoy kayo. Umuwi ka, Lennon, nagsumbong ka sa kapatid mo, matapos ka ambahan ng suntok ni Jan, tama? Ayun, lokohin mo, lelo mong panot, wag ako ha. Nag-iimbestiga na ako. Mag-iingat ka sa sinasabi mo, binibigyan kita ng pagkakataon. Ang binugbog ninyo, minor de edad, physical injury, protektado pa siya ng Estado. Report kayo sa barangay. Tek kayo pare-pareho. Ronnie, siguro, imbitahan mo na to para tinembrehan ko na yung pulis. At pag hindi pumunta rin ang mga tatlong kolokoy na yun, sabihin mo sa akin, bibisita ako sa lugar, mamamasyal ako. January 8, 2025, habang sa school ang aking anak, bigla po siyang nagutom. Pero hindi po siya pinayagan ng guard dahil wala pang oras ng labas. Kaya nag-over the backod po siya. Nung nakita po siya ng may-ari ng lupa, pinagmumura po siya at sinabihan na tatadyakan po siya. Kumantong po ang pangyayari sa bugbugan dahil naglakad po yung anak ko papunta po sa tricyclean. Umupo po siya dun sa may motor. Ngayon, bumalik yung Leonel. Nagsabi yung Leonel na hindi mo ba ako kilala? Sabi ng anak ko sa kanya, bakit po boss, anong problema? Ba't mo po ako pinagmumura at bubugbugin? Eh wala naman po kaming ginawa. Doon na po, nagtawag ang Lennon ng kasamahan niya na 3 katao, tapos pinaikutan na po yung anak ko. Doon na po nangyari ang ambahan at suntukan. Nalaman ko na lang po ang pangyayari nung tanghali na yun, umuwi yung aking anak. Nagsasabi sa akin na binugbog po siya. Ako bilang nanay, nag-aalala po ako sa anak ko sa nangyari po sa kanya. Kaya agad po kami pumunta ng barangay doon sa Minuyan. Lumapit po ako sa Bitag para mabigyan po ng solusyon yung nangyari sa anak ko. Lumapit na ba kayo sa barangay? Yes po, sir. Ano sinabi ng barangay dito? Yung mga yung Lennon, hindi po talaga umatin at Okay. may trabaho daw po. May trabaho. Okay. Wala bang dumating na pulis o nagtawag man lang sana ang barangay ng pulis dahil hindi na po ito away barangay. Eskwelahan po ito, krimento eh. Pananakit, ang nasaktan yung anak mo, 17 years old, yung nanakit mga nasa wastong gulang na. May dapat dito, may blatter sa pulis. Ano sinabi ng barangay? Yung barangay po, sabi po nila, kukunin po nila yung 4 na tao na yon nung time na... Iimbitahan nila, hindi nila pwedeng kunin. Opo. Imbitahan nila para pumunta ng barangay, humarap, para maimbestigahan. Tama? Opo. Kaso nung time na yon, hindi nila nakuha yung 4 na tao na yun dahil nag-swimming. Nag-swimming? So, anong gusto mo mangyari? Ba't ka pumunta sa amin dito? Gusto ko lang po mangyari na ma-actionan po yung ginawa nilang pambubugbog. Yung mapanagutan po nila yung ginawa nila. Okay. Ang nagbugbog, 29 anyos, okay? Hindi po. Yung 21, 22 at saka dalawang 22. Sino naman tong si John? Si John Lennon. Si Lennon Borja. Yung Lennon Borja po, yun po yung nag-utos sa 3. Siya nag-utos? Yes. Inutusan niya itong 3, yung 22, 21, 22. Ilang taon na si Lennon? 20 plus na yata. 20 plus, mga magta-30 na siguro. Opo. Sa linya ng telepono, si Lennon Borja. Lennon, magandang umaga sa iyo, Lennon. Lennon, ano masasabi mo? Ikaw raw ang nag-utos ng pugbugin. Doon, nag-over the backod na estudyante dahil nagugutom na, ayaw payagan ng gwardya. Kaya inutusan mo raw itong mga 3 galamay mo nagbugbugin. Sir, hindi po totoo yun, sir. Actually po, ang totoo po, ayan po mga yan po, sir. Papaliwanag ko muna po yung nangyari po, sir. Okay, sige, go ahead. Yan po kasi, sir, nagbakod po dito po sa amin sa dulo po nung property po namin. Okay. Ngayon po, marami po kami alagang aso po, sir. Aso? Opo, nagtakbuhan po sila. Sinaway ko po yung si Jan. So, huwag kayo dito dumaan at marami kami alagang aso, baka makagat kayo. Sir, kasama ko po yung 3 anak ko po. Kasama ko po yung pamangkin ko, isang maliit. Ngayon po, lumapit po si Jan.
sa akin. Sabi sa akin, sir, kuya, ano ba problema mo sa akin? Hindi ngayon po, sir. Sabi ko, kuya, huwag ka nagagalit, sinisita lang kita kasi ano kung makagat ka ng aso? Hindi sagutin ang kakako namin. Okay. Di umalis na po sila, sir. Okay. Akala ko po, okay na po, pumasok na po ng school. Umalis na din po kami ng asawa ko. Pagdating ko po ng school, sir, sa may gate po namin doon sa school, sinabihan ko po yung gwardiya po, sir, na sabihan mo ka kayo mga estudyante at nagbaba ko doon sa likod. Sabi po ng gwardiya, matitigas talaga ulo ng mga yan. Kasi ngayon, lumapit ulit itong estudyante sa akin. Sabi sa akin, kuya, ano ba talaga problema mo sa akin? Inaano ba kita? So sinasabihan lang ako kita na huwag kayo magpabako doon, marami kaming aso. Ikaw pa ako ito nagagalit sa akin. Umampa po siya na susuntukin ako. Hawak-hawak po ng asawa kong yung baby po namin, sir. Kapatid kong bunso kasi po nandito po sa second floor namin ng bahay po namin. Susuntukin po niya ako. Kasi nilapitan po ng kapatid ko at kakausapin po. Baka ang alam po ng kapatid ko, kilala po niya. Anong nangyari? Rumble na pagkatapos noon. Hindi po, sir, kakausapin nga po. Gusto ko lang maintindihan, bugbog sarado tong si John ba to? John ba tong bata na tong sinasabi mo? Ang dami tama eh. So, sino-sino ang mga nakisali mambugbog dito kay John? Lennon, kaano-ano mo yung mga nagbugbog kay John? Kapatid ko po yung isa si Leonel po. Okay, kapatid mo si Leonel. Si Edmark at saka si Christian. Kaano-ano mo? Tropa lang po. Tropa. Anong klaseng tropa? Parang kababata po ng kapatid ko po. Kababata. Hindi naman kaya kayo mga gang-gang dyan. O di naman kaya? Hindi naman? Hindi naman? Hindi ako po kami mapasok sa ganyan. So, saan nangyaring bugbugan? Sa loob ng inyong property o sa may eskwelahan? Doon po nangyari yung bugbuga po sa may taas po ng school, sa may labas po. Sa may labas, inabangan nyo si John? Hindi po, sir. Paano nangyari? Lumabas siya para makipag-away sa inyo? 4 versus 1? Yung mag-ibig mo sabihin? Hindi po, sir. Paliwanag mo sa akin, nasaan si John noong mga panahon na pumunta ka sa gwardya? At bakit nandoon sila Lionel, sila Edmark at sa Christian? Magkakasama na kayo nung dumating kayo ron? Hindi po, sir. Sinabi ko po kasi sa kapatid ko. Mga taga rito po kasi. Taga rito. Anong ginagawa nila ron? Sumama sila sa iyo? Sumama doon sa kapatid? Nagtawag ng rest back yung mga kapatid mo? Hindi po, sir. Nag-iimbestiga na ako. Mag-iingat ka sa sinasabi mo. Binibigyan kita ng pagkakataon ng pagsasabi mo kasi baka magnabitag kita sa mga sinasabi mo, malilintikan ko sa akin. Dali lang po, sir. Makinig mo na po, sir. Pinagbigyan na kita kanina. Umayos ka. Pinuntahan po ng kapatid ko, sir. Pinuntahan mo ang kapatid mo. Sinong pinuntahan ng kapatid mo? Yung tatlong magkakasama. Pinuntahan ng kapatid mo si Leonel, si Edmark, at saka si Christian. Kaya dumating doon. Magkakasama po kumakain po dito sa bahay po. Okay. So nagkwentuhan kayo. Anong napagkwentuhan nyo sa bahay habang kumakain kayo? Yun nga po, nabanggit po na ganun po na yung ginawa po ng bata, nasusuntukin po ako habang nakasakay po yung anak, yung mag-iina ko po. Tapos kaya pumunta ka ng eskwelahan, inambahan ka ng suntok, kaya pumunta ka ng eskwelahan para abangan, rest back, or para kausapin yung gwardiya? Alin ba? Pumunta ka sa eskwelahan para... Papalabas na po kasi kami ng misis ko nung nangyari po na tumalong po sila nung sinita ko sila. Hindi, nasa eskwelahan muna tayo. Doon, tapos na yan eh. Bakit ka pumunta ng eskwelahan? Ando po kasi mismo po na sa tapat ng gate po ng school yung mismong daanan po namin ng kalsada. Okay, so nandoon ka. So kinausap mo yung gwardiya. Opo. Sabi mo kanina, di ba? Sandali. Ako, para wag ka na mamilipit sa iyong pagbibilog sa akin kasi pinakikinggan kita, sundan mo lang ako. Hindi mo ako madadala sa kwento. Pag nagtanong ako, sagutin mo. Apo. Tapos, mamaya, pakikinggan kita, tatanungin kita. Ako ang magtatanong sa iyo. Sagutin mo, huwag ka magpapaliwanag dahil di ko naman hinihingin paliwanag mo. Tinatanong kita, kanina ka pa nagpaliwanag hindi malinaw sa akin. Ano ang ginagawa mo sa labas ng eskwelahan? Kinausap ba yung mga gwardya? Nandoon naman, nabanggit mo na sa kapatid mo, niambahan ka ng suntok. Kaya itong kapatid mo ngayon, nagtawag ng mga kasamahan niya rin, or nandoon sila nakatambay. So parang may inaabangan kayo. Tama? Dumaan po ako sa may tapat po ng... Dumaan ka. Sige, dumaan ka. Tapos nakasunod naman ang mga tatlong kapatid mo at barkada. Nandoon sila, tama? Hindi po, sir. Kasi po nakamotor muna po ako nun, sir. Nakamotor ka. So nag-casing ka muna. Hindi po, sir. Pag nagmotor ka, ibig sabihin, binabangan mo, dinaanan mo ang eskwelahan para malaman mo kung nandoon siya. Ang tawag niyan, casing. Hindi po, sir. Gusto mo, reconnaissance. Gusto mo, surveillance. Tinuturuan na kita ng mga tamang terminolohiya pang NBI, pang pulis, pang militar. Sir, yun po. Umuwi ka, Lennon, nagsumbong ka sa kapatid mo, matapos ka ambahan ng suntok ni John, tama?
Opo, sir. Ayun, lokohin mo, lelo mong panot, wag ako ha. Paano nangyari ang bugbogan na nandoon na? So, magkasama kayong kumain sa bahay nung tatlong ng bugbog. Tapos, nagpunta kayo sa labas ng eskwelahan, tama? Opo, sir. Ayun. At pagkatapos, nakita nyo si Jan, tama? Opo, para kausapin na po sa... Para kausapin. Kakausapin mo, 3-4 kayo. Para kausapin. Aha. Bakit hindi mo kausapin ng 1-on-1 at kinakailangan 4 against 1? Ang tatandaan nyo ng mga kolokoy kayo pagkatapos ito minor de edad. Siguro dahil nag-aalangan ka dahil kung 1-on-1, baka bugbog sarado ka, marunong ng kickboxing to, ibig sabihin marunong siyang itaas ang kamay, itaas ang paa, kung tatama. Siguro dahil atleta to kickboxing daw. Siguro kaya gano'n, naghanap ka ng medyo para mataas ang magandang laban, 4 kayo. So, nabugbog itong si Jan. Ano nangyari nang binubugbog? Umawat ka or sinasabi, sige, dagdagan mo pa. Ano sinasabi mo habang binubugbog? Inawat mo? Maawat po. Inaawat mo? Inaawat mo, sigurado ka? Maawat po ako nun, sir. Inaawat mo, ikaw na nagsumbong. Pagkatapos inaawat mo, kalokohan naman tong sinasabi mo sa akin. O ngayon, ganito ang gagawin ko, iimbitahan ko ang pulis at hindi na to kaya ng mga barangay. Hindi pang barangay to, rumble na to Naintindihan mo ba ako? Lennon, naintindihan mo ba ako? Ang binugbog ninyo, minor de edad, physical injury. At saka hindi lang yan, physical injury, protektado pa siya ng Estado Naintindihan mo ba, Lennon? Apo. Nakinig ka, Corporal Glory Ann De Maala. Magandang umaga po sa iyo, Corporal De Maala. I-report ko lang ho ata dito ang pambubugbog ho ng mga... Ito po dyan sa inyo, sa minor de edad, pinagtulungan po nila. Minor pa po to, 17 years old. Siguro kinakailan pumasok na po kayo rito. Hindi na po ito pang barangay. Yes po, sir. At siguro pumunta po kayo sa barangay at para makuha niyo yung mga dahil nakikita po namin yung pictures siguro dito. Ito mga picture, nagpa-medical ba kayo? O, nagpa-medical po sila, kompleto na po siguro para masampa ng kaso, direct filing. Or depende po, para makapagpiansa kung sakaling ito makikita na dahil ang nagbugbog po ay nasa tamang gulang na Yes po, sir. Oh, pinamadali ko lang po, ma'am. Okay, ma'am. Tutulong na po kami, ma'am, para maghimas na matatabang rehas at para medyo magyugyugan sa loob ng kulungan. Sige, ma'am. Matutulong na po kami sa inyo, ma'am, ha? Yes, sir. Maraming salamat po, sir, sa pagtulong po, pati po sa mga tao po na humingi po ng tulong sa inyo po. Okay. Sige, ma'am. Thank you. All right. Thank you po. Salamat, ma'am. Ginawa na namin trabaho niyo. Pambihira naman kayo. Saan kayo? Kasama ni Lennon ang dalawang ng bugbog. Lennon, nandiyan ba si Edmark at si Christian na kasama mo? Opo, sir. Pakikausap nga ako isa-isa dyan sa dalawa na yan. Huwag nyo akong pilitin na bumisita dyan matagal-tagal. Gusto ko makalanghap ng simoy ng hangin sa Norsagaray. Matagal-tagal na gusto ko ng pumasyal-pasyal dyan. Sige, kayo ba'y pumunta na sa barangay at hindi raw kayo nagpapakita sa barangay, pati barangay binabastos ninyo, iniimbitahan kayo. Totoo ba to? Hello po, sir. Sino to? Edmark Cabaldera po, sir. Edmark, nawala ang angas mo. Anong ginawa mo? Bakit ikaw nang bugbog ng minor de edad na talagang pinagtulungan ninyo? Paliwanag? Sagot? Sir, magandang umaga po. Ano po, sir? Kakausapin ko lang sana. Oy, hindi. Tapos na hindi mo nangyaring kausap. Nangyari na bugbog ninyo. Tapos na yung usap. Bakit nasaktan ito at maraming tama, maraming pasa? Sagot? Siya po yung unang umamba po, sir. Ay, siya una umamba. Opo. Sino nakakita? Madami pong nakakita Marami nakakita. Ilang taon ka na, Edmark? 21 po, sir. Gusto mo bang makatikim na maghimas na matatabang rehas? Hindi po, sir. Hindi pa. Makinig ka, dikdik mo sa kokote mo to, tapyasan yung siga-siga ninyo, puro kayo tigas. Nagas mo na. Opo, sir. Mag-report ka sa barangay at gusto ko makita ka sa barangay para pupunta ang pulis doon mag-iimbestiga sa pangyayari. Dahil ikay 21, binugbog ninyo, wala pang 17 pa lang, minor pa yan, malilintikan ka. Naintindihan mo? Opo, sir. Christian, Sir, ikaw ba yan? Christian.
Ano masasabi mo? Ito mukhang... 21 ka na ba? 22 po, sir. Report kayo sa barangay. Lintik kayong pare-pareho. Okay ba sa'yo, Nay? Papuntahin natin. O ikaw naman, ganito, report kayo roon para ako naman, gusto ko lang maintindihan. Tutulungan tayo. Si EXO pala, nandiyan si EXO. Ronnie Relaya, pasensya. Rayala, okay. Magandang umaga sa iyo, Ronnie. EXO. Ronnie, siguro, imbitahan mo na to para tinimbrehan ko na yung police, women's and children, dahil minor de edad to, bawal talagang pagbugbog. Ako naman, lalapit lang ako sa iyo, Ronnie, para gampanan mo ang trabaho ninyo dyan, kasi nakaabot na sa amin. At ito'y i-refer ko dahil bata po to, mga minor de edad ang nabugbog, physical injury. So alam mo na siguro, i-blatter mo na kung sakaling hindi pumunta, imbitahan mo ulit for the last time. At pag hindi pumunta rin ang mga 3 kolokoy na yan, sabihin mo sa akin, bibisita ako sa lugar, namamasyal ako. Okay, ha? Opo, sir. Thank you po. Pati ikaw, bibigyan din kita ng t-shirt dyan. Ilang gusto mo? 1 dosena? Opo, sir. Ayun, tama. Gusto ko yan. Dagdagan pa natin. Sige. Plus 5 plus 5. Di 17. 12 plus 5 is 17. Okay? Thank you po, Idol. Thank you. Okay, sige. Okay na ba tayo, Mrs.? Okay na, ha? Kasi hindi namin pwedeng hawakan ng investigasyon. Tutulong lang kami para doon. Okay. Kay Christian at dito kay Lennon at kung sino pa. Sige. Pumunta na kayo, unahan nyo na ako bago ako pa mauna sa inyo. Hindi nyo magugustuhan kasi mamamasyal ako dyan. Ano bang prutas doon available? Mangga. Yan. Okay, mangga. Okay, usap na tayo, tutulong na kami. Papasok na kami rito. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Kami po'y papasok na at para tulungan at hindi po kami ngak-ngak. Tulong at serbisyo may tatak bitag. Ilalabang ka, di kayo iwan. Hashtag ipabitag mo. Nagpapasalamat po ako sa Bitag kasi una, tinanggap po ninyo ang reklamo ko. Pangalawa, nasolusyonan po ang problema ko. Maraming salamat po kay Sir Ben Tulpo, Sir Carl Tulpo at sa Bitag. Hanggat maaari ang helpdesk ibawitag mo ay laging magbabalanse. Minsan, kailangan mabigyan ng pagkakataon ang magkabilang panig na mag-usap kasi minsan may mga bagay na hindi nababanggit at hindi na pag-uusapan. Kaya with that, magbabalik ang helpdesk ibawitag mo special. This program is brought to you by PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. PhilHealth, your partner in health. PAGCOR, advocates for responsible gaming. A very special thanks to the community service partners of Bitag. KFC, it's finger-licking good. Hotel Sogo, so clean, so good. Mapicon, providing pest control solution. Maraming salamat sa mga sumusunod na food donors para sa mga pagkain ipinamamahagi sa mga lumalapit sa Bitag. Copico, Energen, Fresh Candies, Wafello, Tinopayan, Max Cafe. Sa PhilHealth, panatagan loob mo, kalusugan mo, sigurado. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin. Katuwang ang Hotel Sogo sa community service na hatid ng helpdesk ipabitag mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa IBMI NGO Action Center na hindi agarang makakauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR Responsibility Program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible-gaming.php. A message of concern from Philippine Amusement and Gaming Corporation. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong
katuwang ang Hotel Sogo sa community service na hatid ng helpdesk ipabitag mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa IBMI NGO Action Center na hindi agarang makakauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Ngayon naman sa susunod natin na babalikan, itong di mo madadaanan ang bitag sa paawa effect. Sasakyan hindi naman sa iyo, ibalik mo. Karamihan sa mga sumbong na natatanggap ng helpdesk ipabitag mo ay tungkol sa paggamit ng pangalan ng iba. Ang pagkagarantor masakit sa ulo dahil ito'y mga kasong nagsisimula sa tiwala. Ngunit sa huli, panloloko pala. Kung inyo maalala, si Vicente isang negosyante. Ginamit ng kanyang dating kasintahan ang kanyang pangalan para makakuha sana ng sasakyan. Pero pagkatapos makuha ang sasakyan, ang ex-girlfriend biglang nawala. Pumasok ang investigasyon at aksyon ng helpdesk ipabitag mo dito para alamin kung ano nangyari. Detalye ng sumbong, panoorin. Bakit ka pumayag dun sa setup na parang ikaw yung haharap? Nakiusap nga po sila sa akin. Ang kasunduan nga po nun, pag nailabas, sila raw po ang maghuhulog, mag-asawa, monthly. Okay. Magkano yung monthly na yun? 30,142. Tanong po ba, nasan po ba yung sasakyan, ma'am? Kasi sir, yung sasakyan po sa totoong buhay, nasanla po rin. Talagang gipit na gipit po. Ayan na nga. Bakit po ma'am umabot sa punto na blinak niyo yung tao at hindi na po kayo nakakapag-usap? Hindi ko po siya binablock. Nagka-traumatic depression po talaga ako. Yun po yung totoo. So, I do understand that ma'am. Everybody has their certain problems. Pero ang responsibilidad po ay tuloy-tuloy pa rin. At hindi po natin po pwede sabihin na nagkaroon po tayo ng iba't ibang mga problema sa buhay ay hindi tatakasan na po natin ang ating mga responsibilidad. talaga ng gulo. Kasi gusto ko pong makipag-settle ng Ma'am, ayaw mo ng gulo. Yung nag-cause ng gulo, kayo po hindi ko po gusto yung ganong klaseng setup na parang si Sir Vicente na po mag-a-adjust sa lahat. Yes. Pangalan na niyang ginamit, sinangla mo pa yung sasakyan, ikaw na kinabang, ngayon si Sir iniipit, ikaw pa rin yung nakikiusap hanggang ngayon. Mapit ako sa hashtag ipabitag mo para ireklamo ang aking ex-girlfriend na si noon, noong 2020, usap kayo ng asawa mong British na kung maaari, may labas ko kayo ng sasakyan na Hilux pickup. Noon, hindi naman kayo nagdalawang salita sa akin na tulungan kayo dahil nga wala kayong mga walang dokumento. Kaya namuha ako ng paraan na yung pangalan ko ang ilalagay kasi ako yung merong dokumento na maaaring maglabas ng sasakyan na yan. 2022, pumapalya po ang hulog niya doon sa Hilux na ang sabi niya sa akin, siya raw po ang maghuhulog sa account ko kasi po ang cheque ko ang naka-frustrated check doon sa Toyota Financing. Nahihirapan na po akong mayong pondohan kasi nga ang pangako niya siya ang maghuhulog. Wala na po akong contact sa kanya. Binlock na rin po ako niya sa social media. Kaya po ako lumapit sa Bitag para mapahanap at makita yung sasakyan. So it's more of dun sa usaping financial na kung saan kailangan nila patunayan ang kanilang financial capability para mabili yung sinasabing sasakyan. Apo. Tama ba? So wala sila nun, kaya sa'yo lumapit. Apo. Pero itong taong to, sir, hindi layo sa'yo ito kasi kilala mo to eh. Sa totoo lang, ang description ay dati mong nobya. Tama po. So kung gano'n na nangyari, dati mo siyang nobya and then ngayon may asawa na siya, bakit ka pumayag dun sa setup na parang ikaw yung haharap? Kung hindi mo naman na siya nobya nung time na nagpabili ng sasakyan? Nakiusap nga po sila sa akin, mag-asawa. Ano raw pong setup? Kasi sa'yo ipapangalan, tama? Kasi ikaw ang may documents. Sila wala silang documents. Yun nga po. Ang kasunduan nga po nun, pag nailabas, sila raw po ang maghuhulog, mag-asawa, monthly. Okay. Magkano yung monthly na yun? 30,142.
2022. Okay, na ano ba, naging consistent ba tong dati mong nobya dun sa pagbabayad sa sasakyan na to? Opo, sila rin po kasi ang nag-down nun Okay. nung una. Tapos mga 2 years po, okay naman po yung status nung pagbabayad niya. Nitong 2022 po, nagsasabi po siya na pwede, abunuhan ko muna kasi medyo kapos siya. Tapos po nung hanggang sa tumagal, hindi na po, minsan hindi na nagsasabi. Minsan makikita ko na lang sa account ko, nababawasan ako ng ganong halaga, which is, yun yung hulog dapat. Yun yung sinasabi mo sa amin na nagagalaw mo na yung savings mo dahil sa sasakyan na to. Yes po. Yun Kasi din, Sir Carl, yung inaano natin na parang masyadong mabait si Sir. Kasi although documents mo na, pangalan mo na, ikaw pa ang nagbabayad kapag hindi kaya nung dati mong ex-girlfriend. Kasi po, naka-issue po ng frustrated check yung inissuean ko na po yun ng frustrated check. In your name. Checking ko rin po. Kaya ikaw din talaga ang nagluluwal kapag hindi kaya ng totoong Kasi kumuha ng po, sasakyan. ayoko pong masira dun sa bangko ko. So, matagal ko po siyang inalagaan. Ano na pong balita dito kay Miss Ana? Kasi ayaw niya magpabanggit ng pangalan, Sir Carl. Kaya tama. Ana na lang ang pangalan natin dun sa dati mong ex. Yun po, ang ano yun, nagkita naman po kami noong October. Nakapagulog siya noong November. Then after that, December, hindi na po siya nagparamdam. Okay, so hindi siya nagparamdam noong December, and then ano mga hakbang na ginawa niya? Blinak ka ba niya or ano? Binlock po niya. Wala ka na rin idea kung nasaan siya. Kumbaga, tinagpuan May ka na. idea po, nagtanong-tanong din po ako. Kasi ang pinaka ano dyan, kung alam mo kung saan barangay siya nakatira, magkaroon ng patawag at magharap kayo. Teres, nagkita po kami noong October. Okay, ano sinabi niya? Yun nga, ang gusto niya, humihingi siya ng SOA ng galing Toyota para malaman pa kung magkano yung balance. Kasi nung pinadala ko po sa kanya yung computation, doon na po siya hindi na po nagparamdam. Okay. Magkano pa yung remaining balance sa pagkakaalala mo? Yung last po na check ko sa Toyota, nasa 278,000. Naku, laki na. Okay. Siguro ganito, makakausap natin sa kabilang linya ngayon itong sinasabi mong alias Ana, itong inireklamo mong dating nobya. So, magandang umaga sa inyo, Ma'am Ana. Matanong ko lang po, ano po ang panig ninyo dito po sa nagreklamo sa inyo, si Vicente Francisco, na nagpabili ka daw umano ng sasakyan sa kanya at hindi nyo daw nahuhulugan na maayos, ma'am? Totoo po, inaamin ko po, may naging lapses po ako sa kanya. May dahilan po kung bakit po nagkameron ng mga lapses, hindi dahil gusto ko lang po. Dumating po kami sa punto na talagang, sir, ang buhay ng tao ay umiikot, nagkakaproblema, pero hindi po siya naniniwala sa akin. Tapos, by October, sir, nag-reach out ako sa kanya last 2024 October. Sabi ko po sa kanya, is gusto ko pong ayusin na namin yung sitwasyon ng sasakyan na kung pwede, is isettle down namin yung sasakyan na ibenta na lang para kung may utang man po ako sa kanya, babayaran siya at the same si Toyota para po hindi na niya kailangan mag-abono. Ngayon, ayaw niya pong pumayag kasi kung may karapatan daw po sa sasakyan is siya kasi sa kanya nakapangalan na ang gusto niya pong mangyari is bibigyan niya lang ako that time ng 100,000. Okay. Ma'am, no, may concern na ako doon sa sinasabi mo kasi the car is under financing. Tama po ba? Apo. So since the car is under financing, meron po kasing agreement ang sinasabing loaner sa bangko, dito sa kanilang bangko, na kung saan that they would have to fulfill the said payment bago po pwede ibenta yung sasakyan. Hindi po kasi po pwede ibenta yung sasakyan na kung under financing pa ito. Kung sinasabi ninyo na ibenta dapat ang sasakyan para maibayad yung sinasabing remaining doon sa Toyota, ay magkakaroon po tayo ng posibleng problema sa bangko. Ngayon naman, ma'am, ang sinasabi ninyo na nagkakaroon kayo ng problema doon sa sitwasyon, bakit po, ma'am, umabot sa punto na blinak niyo yung tao at hindi na po kayo nakakapag-usap? Hindi ko po siya binablock. Hanggang ngayon, open po ang messenger ko sa kanya. Hindi lang po ako masyado na nag-o-open ang messenger kasi po unang-una nagkasakit po ako, nabinat po ako, namatayan ako ng anak. Nagka-traumatic depression po talaga ako. Yun po yung totoo. Na-down ako sa lahat sa mga negosyo ko kasi hindi ko ugali magkwento ko ano nangyari po sa nakaraan ko. So, I do understand
understand that, ma'am. Everybody has their certain problems. Pero ang responsibilidad po ay tuloy-tuloy pa rin. At hindi po natin po pwede sabihin na nagkaroon po tayo ng iba't ibang mga problema sa buhay ay hindi tatakasan na po natin ang ating mga responsibilidad. So, hindi, ma'am, yun po ang aking sinasabi kasi base po sa inyong statement, that's unfortunate, totoo. Pero kahit naman kami, ma'am, kunwari kahit man namatayin kami, tuloy pa rin kami sa pagbabayad na aming obligasyon dahil ginusto po namin yan at responsibilidad po namin. Kasi si Sir po ang naiipit dito, pangalan po niya ang ginagamit po dito. Kung sa inyo po, madali lang po sabihin na baka ipagpaliban ng bayad, ay siya naman po ang iniipit ngayon. So, ma'am, ano po ang gagawin natin, since magkausap na tayo ngayon, para po magawan ng paraan itong sinasabing problema ni Sir Vicente? Nakikiusap ako sa kanya na kung pwede, ibenta na lang po ngayon sa sasakyan. Ma'am, hindi po pwede ibenta yung sasakyan dahil hindi pa po nga fully paid. Kung gusto nyo po, hindi nyo po magawa ng paraan yung pagbayad ng sasakyan, ibalik nyo na lang. Ang tanong po ba, nasan po ba yung sasakyan, ma'am? Kasi sir, yung sasakyan po sa totoong buhay, nasanla ko rin sa sitwasyon na talagang gipit na gipit po. Ayan na nga ba? Apo. So nasangla nyo, ma'am, yung sasakyan tapos ngayon gusto niyo ipabenta. Paano mo bebenta yung sasakyan kung nakasangla? Sino magtutubos? Meron kasi po sir pangyayari na may gusto pong tumulong din sa akin na tao na nung time nga po nung October ng pagkikita namin, sana po ay magkakaayos na kami ng bayaran. Kung nagkasundo lang po na napakinggan po ako ni Sir Vicente. Ang pakiusap ko sana po sa kanya is unahin na muna matapos yung sasakyan, babayaran po nung gustong taong tumulong sa akin, yung sa Toyota sa lahat-lahat at kung may maiwan naman po akong utang pa sa kanya, yun po ang pag-uusapan namin sa legal na paraan. Ma'am, ganito no, hindi ko po gusto yung ganung klaseng setup na parang si Sir Vicente na po mag-a-adjust sa lahat. Yes. Pangalan na niyang ginamit, sinangla mo pa yung sasakyan, ikaw na kinabang, ngayon si Sir iniipit, ikaw pa rin yung nakikiusap hanggang ngayon. So ma'am, ang tinatanong ko po sa inyo, asan yung sasakyan, posible ba mabalik? Ang gusto ko lang naman sana, kahit man hindi na magawa ng paraan yung bayad, ibalik nyo na yung sasakyan dito kay Sir para at least mapakinabangan naman niya. Sana yun sir, nasa isang kaibigan po nga na napagsanlaan na ngayon So ma'am, kailan nyo po mababalik yung sasakyan? Diretso na ako doon sa akin sinasabi kasi yung problema, isinanglan nyo yung sasakyan na hindi alam nitong mismong nakapangalan and then hindi nyo pa binabayaran ng maayos. So ang para sa akin, ibalik nyo na lang yung sinasabing sasakyan. Kung hindi, balik nyo lang sa Casa or sa Toyota para at least lamang ay magkaroon na ng tahimik na sitwasyon. Ang nangyayari kasi dito, si Sir parang iniipit. Yun po ang aming punto, ma'am. So, for that part po, ano po ang magagawa ninyo para ba posible mabawi ang sasakyan? Kasi kung magkakaroon po tayo, ma'am, ng problema dito sa ere, pagka si Sir Vicente ay ma-fully pay na yung sinasabing sasakyan in a few months, ang sasabihin ko sa kanya, i-hold na yung ORCR. Hindi niya po pwede i-release kung kani-kanino na yung sinasabing papeles para ang maipit is kayo. Bakit hindi mabenta yung sasakyan? Sinasabi mo sa iyo yung sasakyan, isinangla mo pero hindi niya maibenta, hindi niya magawa as collateral dahil hindi po nakapangalan sa inyo. So ano po ang gagawin niyo? So yun nga po, ang sa akin po sana is hindi ko po makukuha sa napagsanlaan ko yung sasakyan hanggat hindi ko daw po nababayaran. Siyempre. Of course, hindi namin mamibig sabihin na kunin nyo to sa inyong pinagsanlaan na hindi nyo pa binabayaran. Ang ibig sabihin namin, gawan nyo ng paraan, ibalik nyo yung sasakyan. Tubusin mo na, Ana. Hindi pa laging pabor sa yung sitwasyon. Ganito na, mabigay nyo yung address kung saan nakalagay yung sasakyan. Nandito lang po sir yung sasakyan within the Cavite City. Can you give us the exact address within the day? Hindi naman po sa sir. Kung sana, pwede po, is kakausapin ko muna din po yung tao. Ayoko rin naman po. Hindi ma'am, ibigay nyo na yung address para mapaprocess namin yun sa HPG, itong sinasabing kotse. Ang naihulog po sa kanya almost 1 million na. Ang sa akin lang na po. Napakinabangan mo na ma'am yung sasakyan, that's it. Yes. Wala ka na makukuha doon ng isang Legally, ang may-ari pa rin yan, si Vicente, kasi sa kanya nakapangalan. Ngayon, kasi kahit ma'am na magdemanda kayo kay Vicente, it won't really matter kasi binayaran nyo yung month na yun, ginamit nyo din yung buwan na yun, halos ilang buwan nasa inyo, ilang taon nasa inyo, binayaran nyo naman. So, as is, parang service, parang lease to own siya. Pero ang nangyari, hindi nyo na-fulfill ang inyong bayad. So, dapat ibabalik ito. Di ba po ba? Okay? So, ma'am, anong magagawa ninyo? Mabibigay nyo ba sa amin ng address para magawa na namin ng paraan itong si Sir Vicente kahit yun man lang? Sa Toledo Boy, sir, alam naman niya po kung nasa saan dahil sinabi ko na po sa kanya. Ang sa akin lang po, respect. O ganito, sinabi mo kung alam niya kung asan. Sir Vicente, gusto mo magsalita? Doon sa tao na sige, ma'am, mamaya na. Sir Vicente. Yung sinabi niya sa akin na
nasa Mendez, Cavite yung sasakyan. Wala siyang binigay na exact na address. Malaki ang Mendez, ma'am. Paghanapin mo pa si Vicente, pinto-pinto. Kaya naman po ganon, is sabi ko nga po, gusto ko po rin muna maprotektahan yung taong, kapag po, ayoko naman po talaga ng gulo. Kasi gusto ko po makipag-settle na maayos. Ma'am, ayaw mo ng gulo. Yung nag-cause ng gulo, kayo po eh. Hindi naman si Sir Vicente. Ang gusto lang naman niya makakuha ang sasakyan na nakapangalan sa kanya dahil siyang iniipit ng bangko. Pagka hindi siya nakapagbayad, ang sasampahan ng kaso ng bangko at posible ng Toyota, itong si Sir, hindi po kayo. So, naiintindihan niyo ba, ma'am, ang nagiging problema dito? Yes po, naiintindihan ko po. Yes, ma'am. Kung naiintindihan ninyo, edi gawan nyo ng paraan yun. Say the address, if you can tell the address right now, or if you can text right now to our staff kung anong address para magawa namin ng paraan itong si Sir Vicente makuha ang sasakyan. Sir, pwede pong, kakausapin ko lang po muna yung tao. Sinong tao? Yung pong napaghabili na namin. Pinagsanlaan niya. Alam mo, for sure, hindi niya ibibigay sa'yo nang hindi mo natutubos eh. Alam mo, Ma'am Ana, sorry ha, problema mo yan eh. Kailangan ayusin mo yan. Huwag mong ipataw kay Vicente yung problema na yan, na paghihintayin mo pa para lang matubos mo yung sasakyan. Ikaw yung pumasok sa transaksyon na yan, ikaw yung umayos dyan. Kasi sa totoo lang, illegal yung ginawa mo. Yes. Walang papeles na isanla. Paano Illegal. kaya yun? Hindi nyo ba naiintindihan ang gravity ng pagtakbo sa isang obligasyon? Hindi po kami ma'am naniningil dito, bagkos naaawa lang kami dito kay Sir Vicente at naiipit na siya. Pero siguro ma'am, para mas maintindihan mo, stay on the line ka muna. Makausap natin itong Police Executive Master Sergeant si Sir Edison Manucom, Chief Clerk Investigation Section ng HPG Special Operations Division ng Camp Crame. Magandang umaga po sa inyo. Ano po ang posible natin magawa, sir? Sa part po ng Highway Patrol Group, mai-suggest po namin sa nagre-reklamo at inirereklamo at saka naghahawak po ng sa ngayon na possession ng sasakyan o sa napagsanlaan na kapag po ang ating complainant ay nag-file po ng case against po dito kay ma'am, mapuput po sa hold order list ang sasakyan na kahit na tao pong may hawak ng sasakyan ngayon ay hindi niya rin po magagamit ng sasakyan. So we better suggest po na as of now, i-voluntary surrender na lang po muna yung sasakyan dito po sa ating tanggapan sa Highway Patrol Group para maganda po tayo ng thorough investigation po at para malaman po natin kung sino po talaga ang may pananagutan sa kaso po na ito. Okay. Tama naman yun, sir. Ma'am, sinabi mismo ng HPG. So, ano magagawa, ma'am? Yun nga, sir. Kung okay lang po sa inyo, makikipag-communicate po ako doon sa aking napagsiraman. Can't you give us, ma'am, the number ng mismong tao pinagsanlaan mo para si Sir Vicente ng sasagot? Tatanong ko muna po, sir. Hindi po sa ayaw kong ibigay, pero magpapaalam din po muna ako. Ano po? Paano man kung hindi siya pumayag? Po. Paano po kung hindi siya pumayag? Diba? Sasabihin niya, naglabas ako ng pera sa iyo, bayaran mo muna, hindi ko i-release tong sasakyan. Anong gagawin mo? Gagawin, sir, ng makikiusap po ng inam. Ano po? Sige, ma'am, ikaw ay nakikiusap ng onting time hanggang kailan? Makikipag-communicate lang po ako, sir, doon sa napagsanlaan ko. And then, hanggang kailan? Diretso na, ma'am. Hanggang kailan? At least, sir, hanggang Friday po. Hanggang Friday. Okay, which is tomorrow. Tama ba? Next week po, sir. Kung okay lang. Tagal. Next week? Akala ko bukas na. Next week pa. Bakit nyo mapaantay ng sobrang tagal? Pinaantay nyo ng ilang buwan itong tao na to. Tapos paantay mo pa na hanggang next week. Di ba pwede, ma'am? Hanggang Monday next week? Hindi po ako na-update, sir. Mamaya po po. Kahit hanggang Monday next week, ma'am? Monday po. So, susubukan ko pong ano. And ako po mismo ang tatawag sa inyo with through Sir Mar para po sa update ng lahat ng bagay. Ano po? Okay. Sige, ma'am, para din mas maintindihan mo din yung naging problema dito ay siguro kakausapin din namin ito sa kabilang linya, itong si Attorney Batas. Stay on the line ka muna dyan, ma'am. Magandang umaga sa inyo, Attorney Batas. Sang-ayon po ako doon sa sinasabi nyo, dapat Lunes pa lang magbabayad na yan kasi sa totoo lang po, dapat 24 oras na lang ibigay dyan sapagkat maliwanag naman na talaga lang napakatagal na pinaghintay. Ang unang krimen po niya dyan, yung pong ginamit yung pangalan ng kanyang ex-boyfriend para po makakuha ng utang at nagamit sa pambili. Yan po, estafa na pong lumilitaw. Bakit po? Ginamit niya yung pangalan ng kanyang boyfriend sa pangako niya ng babae na may kakayanan siyang magbayad. Lumilitaw, pinongkar po, walang kakayahang magbayad. Kaya po yung sitwasyon dyan, pagpapanggap na po yan na nagbigay ng pinsala dito sa lalaki. Ikalawa po, yung pong pagsasanla nito pong babae
ng isang sasakyan, bagamat binabayaran pa lamang sa pinagkuhanan, again, that's another estafa. Magkakaroon po siya nung pagkakasala na pagbibenta ng isang bagay na hindi pa naman kanya ng buong titulo dahil nga po binabayaran pa. Kung titignan po yung CROR niyan, sigurado tayo na nakalagay doon sa CR, Encumbered. Certificate of Registration, encumbered. May pagbabawal po yan. At dahil may pagbabawal, Ginoong Tulfo, sana po maintindihan ng babae, mabigat po ang pataw ng parusang pagkakakulong yan dahil yan po ay pangalawang bilang ng krimeng estafa. Ginoong Tulfo. Ang akin pong masasabi dito sa babae, magpakatotoo na siya at humingi na ng tunay na pangunawa at wag nang magpapanggap pa ng kung ano-ano. Kasi itong binabanggit, may isinanla sa iba, kasi hindi maibigay yung telepono, hindi maibigay yung pangalan, hindi maibigay yung lugar. Maliwanag po na binibilog ang ulo natin. Tama. Dito pong nagpapanggap na babae. Ginoong Tulfo. Okay, thank you very much, Attorney. No, very much clear. So, Ana, sinabi mo Monday. Asahan namin na may magagawa ka by Monday. Kung hindi, tutulungan namin at assistant pa namin si mismong sir pumunta dun sa HPG. Alright po, ma'am? Alright, maraming salamat po sa inyo. Okay, ngayon naman no, still on the line ng ating chief clerk ng HPG. Sir, ito na lang aming pakiusap siguro na pagdating po siguro ng Monday at wala pa rin po nagagawa, maybe more or less by susunod na araw, ay assistant po namin itong si Sir para matulungan niyo po dito sa pag-file ng kaso laban dito po sa respondent. Okay po, Sir? Okay po, Sir Carl. Tulungan po natin yung complainant natin na mag-file po ng case against dito kay Ma'am Hana po. Alright. Maraming salamat po sa inyo, Sir Edison. Ngayon naman, Sir Vicente, matanong ko lang sa iyo. Parang ayaw niya talaga ibigay yung sinasabing pangalan at mukhang katakasan pa rin itong sinasabing responsibilidad niya. Willing ka talaga na ituloy itong sinasabing kaso laban dito sa babae? Tutuloy na lang po natin kung talaga hindi siya. Yes. Tama. May huli ka bang mensahe or panawagan para dito kay Ana? Kung hanggat maaari, tumupad ka, na sinabi mong Monday, pero kung talagang hindi ka tutupad, kasi matagal na nating pinag-uusapan yan. Lahat na ng kondisyon binigay ko sa'yo. Tapos nung hindi ka nakapagulog, baliwala lang sa'yo. Pag hindi ka tumupad sa Monday, tutuloy ko yung demanda. Kami ay nagpapasalamat na lumapit po kayo dito sa aming programa at nagtiwala kayo na magagawa namin ng paraan itong sinasabing problema ninyo. At least ngayon, kung magkaroon ng problema pagdating ng Monday, may magagawan ka na ng paraan na kung saan ay at least mababalikan mo na itong sinasabing babae na kung saan na babalikan mo siya dun sa mga sinasabi niyang maling ginawa sa'yo. So, klaro ba yun sa'yo? Opo. Alright, okay. Hinggit sa sumbungan, investigahan, ano mo reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyonan. Ito nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, bitag, ilalaban ka, tikiiwan. Sa ngalan ng aking ama na si Ben Bitag Tulfo, ako si Carl Tulfo at ito ang hashtag, Ibubitag mo. Ako po si Vicente Francisco na taos pusong nagpapasalamat po sa buong staff ng Bitag. Ako po ay lubos na masaya ngayon sa pagkakakuha po ng aking sasakyan. Kaya nagpapasalamat po ako. Malaking pasalamat po sa Bitag at tinulungan nila ako. Nagpapasalamat din po ako sa HPG dahil po sa kanilang assistance, sa kanilang tulong para mabawi po ang aking sasakyan. In the same time po, malaki pong pasasalamat sa buong team ng Bitag. Ngayon naman mga boss, mag-iingat tayo sa mga ganitong klaseng panloloko, no?
hindi lahat ng pinagkakatiwalaan natin mapagkakatiwalaan. Kaya syempre, kailangan magdoble, ingat pa rin kahit ka-close natin yan. Kapag ang pangalan mo ay nagamit at ginamit, ikaw ang hahabulin, ikaw ang mananagot. Nasa helpdesk, ibubitag mo ang paalala na sa inyo ang pag-iingat. Kaya magbabalik tayo pagkatapos ng commercial. This program is brought to you by PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. PhilHealth, your partner in health. PAGCOR, advocates for responsible gaming. A very special thanks to the community service partners of BITAG. KFC, it's finger-licking good. Hotel Sogo, so clean, so good. Mapicon, providing pest control solution. Maraming salamat sa mga sumusunod na food donors para sa mga pagkain ipinamamahagi sa mga lumalapit sa BITAG. Copico, Energen, Fresh Candies, Wafello, Tinopayan, Max Cafe. Sa PhilHealth, panatagan loob mo, kalusugan mo, sigurado. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin. Katuwang ang Hotel Sogo sa community service na hatid ng helpdesk ipabitag mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa IBMI NGO Action Center na hindi agarang makakauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR Responsibility Program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible-gaming.php. A message of concern from Philippine Amusement and Gaming Corporation. Hindi umuurong sa pagtulong, kaong gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Katuwang ang Hotel Sogo sa community service na hatid ng helpdesk ipabitag mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa IBMI NGO Action Center na hindi agarang makakauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Ngayon sa susunod natin na babalikan, itong Wag Kang Pakialamero Cap. HOA yan, hindi mo yan barangay. Sa bawat komunidad, mahalaga ang papel ng isang barangay captain. Isang leader na inaasahang unang tutugon, unang kikilos, at unang magtatanggol sa kapakanan ng kanyang mga nasasakupan. Ngunit, ano ang nangyari kung ang dapat maglingkod, siya pa ang nangihimasok? Sa susunod na segment na mapapanood ninyo kung paano makipagtigasan ng isang kapitan sa bitag matapos makialam sa HOA ng kanyang nasasakupan. Humingi po kami tulong sa bitag dahil po sa pakikialam po ng kapitan namin na sana po nagkaroon ng desisyon na ng HSAP kami ang uupo. Hindi ko kami pinaupo, pinadlock pa yung case nila. May karapatan ba ang sino man ipadlock kung may pa-issue patungkol sa eleksyon? Karapatan ang sino man na magpadlock po ng opisina. Ayun. Linawin lang po nila kung sino po talaga yung posisyon. Kasi sa ngayon po, wala pong kinikilala sa Sierra Monte kung sino kasi magulo sila.
I want you to unlock, tanggalin yung padlock as per yung kausap nating abogado. Sila lang may karapatan dyan. And then kung maaari, let them go inside the office. As far kung sino kinikilala o sino hindi, wala na po kayong pakialam dahil privado na po yan. Kap, gampanan mo ang trabaho mo bilang isang kapitan, kahinalal ka dyan ng bilang ama ng barangay, hindi ama ng asosasyon. Never interfere, kasi sa kanila yon. Live sa studio, papakita po natin sila. Ito po sila, ayan, si Eduardo Francisco, Presidente, si Eduardo, okay? Ayan, okay, si Ramil Rojas, Vice President Christy Cala, si Greg Garcia, Jessica Ocon, sila po yung mga member ho ng sinasabing Homeowners Association. Anong narareklamo ni Kapitan at bakit parang sinara ng kanyang miyembro? Ano bang issue rito? Parang may nangingialam. So, at bakit kayo pumunta sa amin? Humingi po kami tulong sa BITAG dahil po sa pakikialam po ng kapitan namin na sana po nagkaroon ng decision na ng exam. Kami ang uupo. Okay. Hindi ko kami pinaupo, pinadlak pa yung po Okay. case nila. Sa linya ng telepono, ito, importante malaman natin, Carl. Alang-alang doon sa sinasabing patas na pamamahayag kasi kami babalanse po kami rito. Si Kapitan Frankie Lamsen, live po tayo, Barangay Silangan, San Mateo, Rizal. Magandang umaga sa iyo, Kap Frankie Lamsen. Magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo. Kap, medyo narereklamo raw po natin kayo rito dahil sa pakingialam ho ng inyong barangay sa ito ho'y eleksyon daw ng Homeowners Association and Tiara Monte Homeowners Association. Alam niyo po, halos 60 associations po meron dito sa barangay ko, no? So, parang ang nakikialam pagdating po sa mga asosasyon. Alright. Ang sinasabi po nila, yung tao niyo raw ho ata na parang hindi daw nanalo sa eleksyon, ay pinadlock daw po ata yung kanilang, Homeowners Association. Sa anumang kadahilanan, kaya kami nagtataka, kaya kami tumawag muna sa inyo. Baka tao niya raw ata, dikit daw sa inyo. Itong nirereklamo nilang nagpadlock ng kanilang Homeowners Association. Ang nananong asosasyon sa Sierra Monte, open naman po dito sa barangay, magpakita lang po sila ng mga kaukulang dokumento, mag-courtesy call po sila sa barangay, at lahat naman po ng asosasyon dito ay tinatanggap ko. Okay. Sa barangay, wala po tayong pinipili. Mabilisan lang, Kap. Ano pong issue at ano po nating solusyonan to, Kap? Nagkaroon na po sila ng paghaharap. Okay. Sa DSOD at saka sa EDSA. Ano Okay. po gawin yung kanilang okay. paghaharap doon? Sabi ko nga po kung sino po sa kanila ang nanalo, magpakita lang po ng ebidensya rito sa barangay, wala naman pong problema sa akin. Pero Kap, may tatanong lang po ako, Kap. May karapatan ba ang sino man ang talo na pwedeng ipasara, ipadlock yung opisina ng mga opisyalis na to? Yung ginagamit po kasi nilang opisina, yan po ay multipurpose po yan. Pinagawa ng gobyerno, hindi naman po privado. Okay. So yung multipurpose po na yun, Alright. nasa pangangalaga po ng barangay. Alright. Sige, Kap. Nakuha ko na, Kap. Pasagutin natin ang Presidente. Mr. President, Mr. Francisco, ano sa inyo? Ang nangyari po dyan sa basketball court po namin at saka po yung COA office na ginagamit namin noon, yan po ay hinihingi ng dating presidente kay Governor Inares ng sponsor para mabubungan. Ibig sabihin, dinonate yan. Opo, ganito po. Para pag dinonate yan, ibig sabihin, pondo ng gobyerno. Opo, kasi ang Pero pag pondo ng gobyerno, hindi po parang may karapatan ng lokal na pamahalaan manghimasok. O yun ang ibig na sabihin. Pero yung pagpapadlock, hindi ko alam kung bakit pinadlock. hindi humapunduan ng gobyerno dahil kailangan mabigyan ng deed of donation. Kaya nilakad po namin sa developer para mabigyan ng deed of donation. Nung mabigyan ng deed of donation, natapos nga po yung project. Ang sabi ng Governor Office, ibinabalik ko ang pamamahala sa municipal. Okay. Ibig sabihin sa gobyerno yun. Ngayon po, ang sabi naman ng dating barangay captain, ibinabalik ko ang pamamahala sa Homeowner Association. Alright. Ano itong sinasabi niya? Agree ba kayo, Kap, sa dating yung kasama na kapitan na binabalik daw sa kanila? Anong sa inyo? Meron po silang kaukulang dokumento Okay. na makapagpapatunay. Wala na. Bakit po wala naman po problema? Okay. Gagamitin ng mamamayan yan. May kapapel ka ba na papatunayan na yung may deed of donation na wala pa? Ang papel lang ho ng deed
deed of donation, napunta na o sa kanila yon. Kaninong kanila? Sa governor O di office. sa governor's office mo kunin, sa gobyerno pa rin. Opo, kasi yun nga po, sabi nila, hindi mabubunga niya hanggat hindi nakakaroon deed of donation. Well, ibig sabihin, dinodonate na. Dapat ang katanggapan ng gobernador ang siya magbibigay sa inyo ng deed of donation for that case. Yun nga po, nagkaroon Mayroon na ba kayong deed of donation? formal lang po ang tinanggap namin yung unang Anong tinanggap nyo? Verbal? susi po ang tinanggap ng homeowner. So wala kayong pinarmahan and then the deed of donation? Doon po nagkamali ang... Okay. Pakinggan natin naman. Ito, Carl, mas maganda siguro. Alamin muna natin dahil nakikita sa ating ngayon ng Chief Regional Adjudication, ang Human Settlement Adjudication Commission or HSAC. Sa linya ng telepono si Attorney Harold Alcantara. Attorney Alcantara, magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga, sir. May kapangyarihan ho kasi ang isang HOA, yung Homeowners Association. Sila pagkaroon rin ng opisina. Na ang nangangalaga pa rin po is yung Homeowners Association. Ang nangangalaga po is yung ang HOA pa rin. At kaya po dinodonate sa gobyerno yung mga open spaces para lang po hindi magbabayad ang HOA ng milyar. Okay. May karapatan ba ang sino man ipadlak kung may pa-issue patungkol sa eleksyon? Karapatan ang kinman magpadlak po ng... Ayun. Kasi parang lumalabas, sir, parang pinadlak daw ng isang tauhan ng barangay dahil sa kanila raw yung sinasabing Actually po, sir, ang may karapatan lang na mag-utos na magpadlak ay ang aming opisina. Okay. Porte po ng Homeowners Association. Malinaw, sir. Maraming salamat po sa inyong paglilinaw, educational, informational po yan para sa mga mamamayan po natin sa Luzon, sa Visayas at Mindanao na nakikinig po sa atin ngayon, sir. Kap, kung nakikinig ka, Kap, siguro sinabi na ng ito, gobyerno. Medyo wag niyo na pong padlak at hindi na po kinakailan ng forum sa inyo kasi dinonate na yan. At siguro pakisabi na rin doon sa taong nagki-question kung ano mang question, bahala na doon sa parting yan. At sa amin lamang, gusto po nilang magtrabaho bilang mga presidente sa parting yan. Kailangan lang pong linawin ng EDSA or ng DSUD kasi inihiringan na po sila yung dalawang grupo Linawin lang po nila kung sino po talaga yung posisyon. Kasi sa ngayon po, wala pong kinikilala sa Sierra Monte kung sino kasi magulo sila Well, tanong sa Kap. Kap, at this point in time, hindi ba dapat ganon, for the time being, status quo, hayaan mo sila na give them certificate to file legal action. Kasi hindi lang po pwedeng maayos sa inyo. Kasi lang naman kay Kap, parang sinasabi natin Kaya nga po, pumasok na po ako dyan. Okay, siguro Kap, ganito. Thank you so much sa paghihimasok niyo, Kap. Sandali, I want you to unlock, tanggalin yung padlock as per yung kausap nating abogado, sila lang may karapatan dyan, and then kung maaari, let them go inside the office. As far kung sino kinikilala o sino hindi, wala na po kayong pakialam dahil privado na po yan. Hintay ko lang po yung decision ng EDSA. Well, sinabi lang ng EDSA na buksan mo kanino lang. Hindi mo ba alam, kausap na namin yung HSAC? Sir Ben, bukas na po yun kasi... Okay, good. Kung ganon, Kap, ano po ngayon yun, Halos? Ginawa po natin eskwelahan ng halos natin. Multipurpose. Pwede rin sila pumasok doon. Yes po! Ayun, okay, sige. Okay, malinaw na po, Kap, ha? Sa pakisabi na rin na wala nang padlak sa lugar, ha? Wala po. Alright, sige. Okay na, Kap. Okay na sa atin. Wala nang pag-usapan pa. Wala po na yung pinadlap dyan. Ang basketball court, sila daw mamamahala dahil dinonate na ng LGU. Pwede ba, Kap, walang padlak? Maliban na lamang sa oras ng paglalaro. Sir Ben, Kap, gampanan mo ang trabaho mo bilang isang kapitan, kahinalal ka dyan ng bilang ama ng barangay, hindi ama ng asosasyon, ng pribadong asosasyon na meron silang, rights na pangasiwaan ang isang pribadong homeowners association. Yes po, kaya nga po. Okay, then follow what I'm saying, Kap. Follow what I'm saying. I'll respect your position bilang kapitan sa barangay. Respect their position bilang din sa loob ng kanilang homeowners association. Never interfere kasi sa kanila yon. Kailan yan Ngayon, kaya kasi sinabi mo kanina, hindi sila nanalo. Who are you to say that? Hindi naman ikaw yung proper forum. Pakialaman mo ang barangay mo. Maging balanse ka sa sinasabing asosasyon. Well, yung huli ko nung sasabihin is tandaan nyo yung sinabi ng HSAC. May sinabi sila na merong ginawa na silang fine at umani pagparusa dito sa barangay dahil bawal mag-lock ng mga sinasabing areas na yan. Dahil unang-una kahit sabihin niya na barangay ang nagme-maintain or what, it's still government funds.
So public dapat ang gumagamit dyan. So parang ganun na akin po masasabi yun. Okay, you got it? Okay na. Abangan na natin to, no? Well, ito po ang mas pinalakas, pinalawak, pinatapang. Subukan yung makisubukan. Ang bagong ipinabitag mo, Helpdesk. Para sa iba pang mga sumbong na kagaya ng inyong mga napanood, bisitahin lamang ang aming mga Facebook at social media accounts ng ating Bitag Official. Kaya iba't ibang reklamo, iba't ibang muka, ngunit isa ang layunin, ang ilantad ang katotohanan at iabot ang aksyon at solusyon. Ako si Carl, Next Generation Bitag, at ito ang Helpdesk, Ibabitag Mo Special. This program is brought to you by PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. PhilHealth, your partner in health. PAGCOR, advocates for responsible gaming.